Kung papahintulutan ng langit, lahat tayo ay darating sa pagtanda at darating ang araw na hindi mo na magagawa ang mga bagay na naggagawa mo noong ikaw ay bata at malakas pa. Sa pagsapit natin sa parting ito ng ating buhay ay kailangan na natin ng nag-aalalay o mag-aalaga sa atin sapagkat hindi na kaya ng ating katawan ng kumilos ng nag-iisa. Ngunit paano kung isang matandang malapit nang mawala sa mundo ang iyong maaalagaan? At paano kung meron pala siyang nakakakilabot na sikreto na itinatago sa iyo? Magpapatuloy ka ba sa pag-aalaga sa kanya? Dear Papa Dudut, good day sa inyo at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ang iyong buong pamilya sa araw-araw. Bago ako magkwento ay nais ko po kayong pasalamatan at sa mga sender ninyo sa mga kwentong napapakinggan namin. Sumulat po ako sa programa mo para makapag-share ng nakakakilabot, nakakatakot na karanasan noong nagtrabaho ako sa isang pamilya na hindi ko nababanggitin kung saan. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jubel. Ako po ay 27 years old at may boyfriend na mas matanda sa akin ng 1 year. Ngayon ay nagwo-work po ako sa isang electronics manufacturing bilang isang operator. Regular na po ako rito at umaasa na magkakaroon ng promotion. Ngunit bago po ako mapunta sa trabaho ko ngayon ay samud-saring trabaho lang ang pinasukan ko. High school graduate lamang kasi ako kaya medyo hirap ako sa paghahanap ng trabaho na ang sahod ay sapat para sa pangangailangan ng aking pamilya. Kung hindi po ninyo na itatanong ay ako ay breadwinner sa aming pamilya. Matanda na ang aking nanay at ang tatay ko naman ay wala na silang kakayahan na magtrabaho. Ako ang bunso sa 5 magkakapatid, 3 sa aking mga kapatid ay may sarili ng pamilya. May isa akong kapatid na may espesyal na pangangailangan na siyang kasama namin sa bahay namin na maliit. Kahit na hindi kami mayaman ay masasabi kong masaya kami bilang isang pamilya. Sulit na sulit ang pagod ko sa trabaho, Papa Dudut, kapag sinasalubong ako ng kapatid ko. May pagyakap at kiss pa siya sa akin. Hindi nakakatamad magtrabaho sa pamilya kapag nakikita mong na-appreciate nila ang ginagawa mo. Ganon kasi si nanay at tatay. Sa tuwing nagbibigay ako ay palagi silang nagpapasalamat at palaging nagpapaalala na mag-ingat ako sa lahat ng oras. Ang dami kong pasakalye, Papa Dudut. Doon na ako mag-uumpisa sa kwento ko. Kagaya ng nasabi ko ay marami akong naging trabaho. Isa na dyan ang pagiging janitress sa hotel na hindi ko ikinakahiya. Naging tendera din po ako sa palengke. Naranasan ko din po ang maging promodizer sa isang hardware store na nasa loob ng mall. Kahit ang pagiging kasambahay ay pinasok ko din. Hindi ko hinahayaan na mawalan ako ng trabaho. Kapag alam kong matatapos na ang trabaho ay naghahanap na kagad ako para tuloy-tuloy ang pagkita ko ng pera. Hindi ako pwedeng mabakante, Papa Dudut. May gamot na kailangan sina nanay at tatay. Siyempre, pagkain pa namin at pambayad sa kuryente at tubig. Pero hindi ako naging consistent sa pagkakaroon ng trabaho. Nang maging kasambahay kasi ako sa isang mayamang pamilya, ay inakala ko na magtatagal ako doon. Kasundo ko kasi yung mga anak nila at gusto nila ako na nag-aalaga sa kanila kahit na bago pa lamang ako. Imbis na sa paglilinis ng bahay at paglalaba na siyang trabaho ko, ay madalas tuloy ako na nagbabantay sa anak ng amo ko. Yun pala, ay naiinggit sa akin yung totoong yaya ng mga bata. Kasi matagal na siya doon pero hindi niya pa rin nakukuha ang loob ng mga alaga niya. Ginawa niya ako ng kwento sa amo naming babae at ang sabi ay lumalandi daw ako sa asawa ni ma'am. Yung amo naming babae ang daling naniwala. Inalis ako sa trabaho nang wala akong nakaabang na trabaho. Hindi ko na nagawang ipagtanggol ang sarili ko kasi napagtulungan ako. Nasabi ko na lamang na ganun ba ako kaganda para ma-insecure sila sa akin.
Dahil sa hindi ako ready ay ilang araw kaming nagtipid sa pera para umabot yon hanggang sa magkaroon muli ako ng trabaho. Hindi ko alam kung isinumpa ba ako ng mga kasamahan kong kasambahay dati dahil hirap na hirap akong makahanap ng trabaho. Umabot na nga ako sa punto, Papa Dudut, na nagpo-post na ako sa aking Facebook na kailangan ko ng trabaho at dahil napansin ko na mas madaling makapasok sa pagiging kasambahay based sa experience ko, ayon ang nilagay kong trabaho na hinahanap ko. Hanggang isang araw, may natanggap akong message sa aking cellphone number. Nakita raw niya ang post ko sa Facebook. Hindi ko kilala yung taong nag-message sa akin pero hindi na ako nagtaka dahil may ilang nag-share ng post ko bilang tulong nila sa akin. Kaya hindi imposibleng makarating ang post na yon sa mga taong hindi ko kilala o walang connect sa akin. Nang mag-reply ako na ako ang taong hinahanap niya ay tumawag siya. Isang babae ang nakausap ko, Papa Dudut. Hello? Kayo po ba ang may kailangan ng kasambahay? Tanong ko sa babae. Hindi ako, may kilala lamang ako. Pero hindi kasambahay ang kailangan nila kundi mag-aalaga sa nanay nila na matanda na. Okay ka ba sa bedridden? Tanong naman ng babae sa akin. Wala po akong pinipiling trabaho basta marangal. Hindi rin po ako maarte, ang sabi ko. Huwag kang mag-alala kasi mayaman ang pamilyang pagtatrabahuhan mo. Malaki magpasahod kasi nagtrabaho na ang isa kong kaibigan sa kanila kaya alam ko, ang sabi pa ng babae. Naging maganda ang pag-uusap namin ng babae na hindi ko na nakuha ang pangalan. Ibinigay niya sa akin ang address ng bahay kung saan ako pupunta. Aniya, itatawag niya kaagad sa pamilya na ako ang pinag-a-apply niya na caregiver para sa nanay nila na bedridden. Kung pwede raw ay bukas na ako magpunta kasi kailangan na talaga ng mag-aalaga doon sa matanda. Yun din naman ang gusto ko, ang mapuntahan agad ang bahay. Kailangan ko na kasi ng trabaho, Papa Dudut. Kung hindi ay magugutom na kaming lahat kapag hindi agad ako nakahanap. Nang sumunod na araw ay naghanda ako ng husto sa pagpunta ko sa bahay na yon, Papa Dudut. Naligo ako, nagbihis ng maganda at nagpabango. Dapat ay presentable ako kapag nakita ako ng mga taong magpapasahod sa akin. Dahil sa hindi ako pamilyar sa lugar na napuntahan ko ay naligaw-ligaw pa nga ako. Nasa pinakadulo kasi ng isang subdivision yung bahay. Sobrang laki ng bahay. Kulay puti ang pintura at meron yung 3 palapag. Mataas ang gate at merong doorbell kaya alam ko kaagad na mayaman ang nakatira. Isang matandang kasambahay ang nagbukas ng gate nang mag-doorbell ako. Nagpakilala ako at pinapasok niya ako. Sa salas ay naghihintay sa akin ang 2 babae at 2 lalaki. Nagpakilala sila sa akin isa-isa. Sila daw ang anak ng matandang babantayan ko. Sa kanilang 4, si Sonia na siyang panganay ang kumausap sa akin. In-interview niya ako tungkol sa karanasan ko sa pag-aalaga ng isang matandang bedridden. Sinabi ko sa kanya na matanda na rin ang mga magulang ko pero hindi sila bedridden kaya kahit paano ay may experience na ako sa ganoon. Sinabi ko rin na hindi ako maarte o maselan pagdating sa dumi. Matapos ang ilang katanungan ay sinabi ni Sonia na hired na ako. Ako na ang kinuha nilang mag-aalaga sa nanay nila. Nang sabihin nila sa akin kung magkano ang sasahurin ko kada buwan ay nanlamig ako. Malaki yon sa ine-expect kong sahod. Bukod pa roon ay marami ding benefits kaya walang pagdadalawang isip na tinanggap ko ang trabaho. Sobrang saya ko kasi sa wakas ay nakakita ako ng trabaho na may malaking pasahod. Para kasi sa akin ay hindi mahirap ang pag-aalaga ng isang matanda tapos bedridden pa. Hindi na kasi sila naglilikot kagaya ng bata na kapag tumakbo at nakasunod ka ay dapat palagi at baka maaksidente. Matapos nila akong kausapin ay sinamahan ako ni Sonia sa 3rd floor ng kanilang malamansyon na bahay.
Nagtaka ako kung bakit nasa pinakamataas na palapag ang matanda nilang nanay, kasi kapag gano'n na ang kondisyon ng isang matanda sa pagkakaalam ko ay dapat na nasa ibaba. Para kung sakaling magkaroon ng emergency at kailangang dalhin sa ospital ay mabilis lamang. Hindi kagaya kapag nasa pinakataas na ibababa pa sa hagdan. Ang taas pa naman ng inakyatan naming hagdan, Papa Dudut, pero sinarili ko na lamang ang naisip kong yon at baka masabihan pa ako ng intermedita o pakialamera. Baka may dahilan sila na hindi ko alam. Maraming kwarto sa third floor. Ang kulay pulang pinto sa pinakadulo ang pinasukan namin. Maging ang loob ng kwarto ay kulay pula. Mula sa sahig, kisame at dingding. Sa malaking kama ay nakahigang isang matandang babae. Napayat, nakapikit ang mata at mukhang tulog. Kulubot ang balat at may nakakabit na aparato sa kanyang katawan. May oxygen din ito, naka-aircon ang kwarto pero hindi ko alam kung bakit parang init na init ako. Tumatagaktak ang pawis sa aking mukha hanggang leeg. Nang lapitan namin ang matanda ay doon ko siya nakita ng maayos. Mahaba ang buhok niya na naghahalo ang puti at itim. Humpak ang pisngi niya at sinabi ni Sonia na Ramona ang pangalan ng nanay niya. Hindi na ito nakakatayo dahil maraming beses na itong na-stroke. Nakapagsasalita ito pero pautal-utal na at kailangan kong intindihin ng maigi. Maging ang pandinig nito ay mahina na kaya kapag may sasabihin ako ay lakasan ko raw. At ilapit ko ang aking bibig sa tenga ng matanda. Ang ibabang bahagi ng katawan nito ay tila patay na kaya hindi na talaga ito nakakalakad. Habang ang itaas na bahagi ay mahina na. Sinabi na rin niya sa akin ang mga kailangan kong gawin kagaya ng oras ng pagkain ni Ramona at ang tamang oras ng pagpapainom dito ng mga gamot. Sa gitna ng pag-uusap namin ni Sonia ay bumukas ang mata ni Ramona. Malalaki ang mata niya na akala mo ay lalamunin ka ng buo kapag tinitigan ka ng matagal. Mama, nandito na po ang bagong mag-aalaga sa iyo, si Jubel. Malakas na wika ni Sonia sa kanyang nanay. Tumingin si Ramona sa akin at nahiya akong kumaway na may kasamang ngiti. Tumango-tango si Ramona at ngumiti ng kaunti. Gusto ka niya, Jubel. Ganyan siya kapag gusto niya ang isang tao. Nginingitian ka niya, ang tura ni Sonia sa akin. Talaga po, Ma'am Sonia? Hayaan niyo at aalagaan ko po na parang tunay kong nanay si Ma'am Ramona. Pangako ko. Mabuti kong ganun. Kahit ako magaan kagad ng loob ko nang makita kita. Oo nga pala, ulyan na rin si Mama ha. Minsan ay nagsasalita siya ng mga bagay na mahirap paniwalaan. Hindi lahat ng sinasabi niya ay totoo. Ikaw na ang bahalang umintindi. Alam mo naman kapag sobrang tanda na, hindi ba? Kung ano-ano ang mga sinasabi. Paalala pa ni Sonia. Sige po ma'am, naintindihan ko ang ibig niyong sabihin. Ako na po ang bahala kay Ma'am Ramona. Magiliw kong wika. Agad nila akong pinagsimula sa pagiging caregiver ni Ramona. Pagka-uwi ko sa bahay ay sinabi ko kina nanay at tatay ang magandang balita. Kahit sila ay hindi makapaniwala na ganong kalaki ang perang ipapasahod sa akin. Bagaman at masaya sila ay nalungkot din sila dahil isang beses sa isang linggo na lamang kaming magkakasama. Hindi kasi ako pwedeng mag-uwian araw-araw kasi matanda na ang aking babantayan. Tuwing linggo ay wala akong pasok dahil kapag ganong araw ay kompleto sina Sonia at ang mga kapatid niya sa bahay. Sila daw ang mag-aalaga kay Ramona tuwing Sunday para makapagpahinga ako. Bago ako bumalik sa bahay kung saan ako magtatrabaho ay kumain muna kami sa labas ng buong pamilya ko. Magiging bonding na namin yon kasi ilang araw din kaming hindi magkakasama-sama. Kinabukasan ay umalis na ako, dala ang aking mga damit at iba pang mga personal na kagamitan.
May connecting room sa kwarto ni Ramona at doon ako matutulog para kung sakali na may kailangan ng matanda ay madali akong makakapunta sa kanya. Hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako habang inaayos ko ang mga gamit ko sa aking kwarto. May kilabot din akong nararamdaman kapag pumapasok sa utak ko ang mukha ni Ramona. Kagaya kanina nang pumasok ako sa kwarto niya, nakangiti siya sa akin kahit wala namang dahilan. Sinundan pa niya ako ng tingin hanggang sa makapasok ako sa aking kwarto. Kailangan ko pa kasing pumasok muna sa mismong kwarto ni Ramona bago ako makapunta sa aking silid tulugan, Papa Dudut. Hindi naging madali ang pag-a-adjust ko sa aking bagong trabaho at environment. Sa unang buwan ay medyo hirap pa ako sa pag-aalaga kay Ramona. Tuwing alas 6 ng umaga ay kailangan kong gumising para ipaghanda siya ng breakfast. Hindi na kasi siya pwede ng mga karaniwang kinakain sa almusal. Hindi siya pwede ng mamantikang pagkain. Ang natatandaan kong sinabi sa akin na dapat ay kainin ni Ramona ay chicken breast. Ilalaga yon at lalagyan ng paminta at kaunting asin. Hihimayin at saka ipapakain kay Ramona. Sinasamahan ko yun minsan ng prutas kasi kahit na hindi ko natitikman ang pagkain niya ay alam kong wala yung lasa. Mahigpit na bili ni Sonia na puro healthy food ang pwedeng kainin ni Ramona. Alas 7 ang almusal niya, alas 12 ang tanghalian at alas 7 ng gabi ang hapunan. Inilagay ko na rin sa cellphone ko ang oras ng pag-inom niya ng gamot para mag-a-alarm na lamang yon kapag kailangan ng uminom ni Ramona ng gamot niya. Bukod doon ay hindi rin pwedeng maarawan si Ramona kaya tuwing umaga ay hayaan ko lang na nakababa ang makakapal na kortina sa kwarto niya. Hayaan ko lang daw na bukas ang bintana para kahit papaano ay may hangin na pumapasok. Kung tutuusin ay hindi naging mahirap alagaan si Ramona, Papa Dudut. Hindi siya pasaway lalo na sa pag-inom ng kanyang gamot. Sa loob ng isang buwan ko roon ay hindi ko pa siya naririnig na magsalita. Palagi lang siyang nakatingin sa akin gamit ang malalaki niyang mga mata. Tuwing umaga, ilang minuto pagkatapos mag-almusal ni Ramona, ay nililiguan ko siya. Meron siyang wheelchair para kapag kailangan ko siyang dalhin sa banyo ay hindi ako mahihirapan. Sa sobrang payat niya ay kaya ko siyang buhatin kahit ako lamang mag-isa. Ang pagpapaligo kay Ramona ang pinakagusto kong parte ng pag-aalaga sa kanya. Hindi ko alam pero yun talaga ang nai-enjoy ko. Kapag nailalagay ko kasi siya sa bathtub at kinukuskus ko ang kanyang buong katawan at pagkatapos ay naglalaro ako ng mga bula. Gusto ni Ramona kapag nagpapalobo ako gamit ang aking kamay at tuwang-tuwa siya kapag pumuputok ang mga bula o lobo na nagagawa ko gamit ang liquid soap. Para na talaga siyang bata, Papa Dudut. Ma'am Ramona, tapos ka na pong maligo, kukunin ko lang po ang tuwalya. Ang sabi ko kay Ramona. Tapos ko na siyang paliguan at nasa bathtub siya ng sandaling yon. Nagulat ako nang bigla niya akong hinawakan sa braso na para bang pinipigilan niya akong umalis sa kanyang tabi. Nagtaka ako kasi ang higpit ng pagkakahawak niya. Gayong ang sabi sa akin ni Sonia ay mahina ang itaas na bahagi ng katawan ni Ramona. Iba talaga ang pakiramdam ko kapag tinititigan niya ako ng malalaki niyang mga mata. Ma'am, bakit po? Kinakabahan kong tanong. Umalis ka rito. Alis! Ang nauutal na tura ni Ramona. Yun ang unang beses na nagsalita siya sa akin simula nang dumating ako sa bahay na yon. Kaya naman natuwa ako. Hindi po ako pwedeng umalis, ma'am. Sino magpapaligo sa inyo kapag umalis ako? Ang nakangiti kong wika. Bumuka ang bibig ni Ramona. Parang may gusto pa siyang sabihin pero hindi niya magawa. Dahil sa nakakapit pa rin siya sa braso ko ay ako na ang nag-alis noon.
Bumakad sa balikat ko ang mga kuko niya sa sobrang diin ng pagkakahawak niya sa akin. Kinuha ko na ang tuwalya at tinuyo ang katawan ni Ramona bago ko siya isinakay sa kanyang wheelchair. Nang matapos ko na siyang bihisan ay binuksan ko na ang aircon at hinintay siyang makatulog. Gusto ko sanang sabihin sa isa sa mga anak ni Ramona na nagkaroon ng lakas ang mga kamay nito pero wala naman ang mga ito sa bahay. Mula Lunes hanggang Sabado ay si Ramona at ang dalawang kasambahay na babae ang kasama ko. Umaga ng Linggo ay sabay-sabay na umuuwi ang 4 na anak ni Ramona at saka lamang ako aalis. Miyerkules pa lang ng araw na yon kaya ilang araw pa ang hinintay ko bago ko masabi kay Sonia ang nangyari. Nang sabihin ko yon kay Sonia ay hindi ko siya nakita ng kasiyahan na parang nagkaroon ng lakas ang nanay nila. Ang sabi niya lang ay baka nagkamali lamang ako kasi imposible na magawang makahawak ni Ramona ng mahigpit kasi mahinang-mahina na ang katawan nito. Ipinakita ko sa kanya ang bakat ng kuko ni Ramona sa aking braso na nakapagtatakang hindi pa rin mawala-wala kahit na ilang araw na ang nakalilipas. Pero ayaw pa rin maniwala ni Sonia. Iginit niyang hindi ganon ang kuko ng nanay nila kaya huwag ko nang ipilit pa na totoo ang kwento ko. Natakot ako na baka mainis sa akin si Sonia kapag ipinilit ko pa ang sinasabi ko. Kaya kahit labag sa aking kalooban ay sinabi ko baka namamalik mata lamang ako. Doon na siya ngumiti, Papa Dudut. Tinapik niya ako sa balikat at sinabi na ayaw niya sa lahat ang nagsasabi ng hindi totoo o gumagawa ng kwento kasi baka yun ang maging dahilan para humanap sila ng ibang magiging caregiver ng kanilang nanay. Panay tuloy ang hingi ko ng sorry kay Sonia. Simula ng araw na yon ay nangako ako sa aking sarili na hindi na ako magsusumbong kay Sonia o sa kahit na sinong kapatid niya kapag may kakaiba akong nakita kay Ramona. Ang tanging sasabihin ko lang sa kanila ay ang mga normal na bagay lamang kasi parang hindi na sila naniniwala na makaka-recover pa ang nanay nila. Itinuong ko na lamang din ang aking atensyon sa aking trabaho. Kaya lang habang tumatagal ako sa bahay na yon ay mas marami akong napapansin at na-experience na kakaiba, Papa Dudut, kagaya na lamang ng isang gabi. Pagpasok ko sa kwarto ni Ramona ay nagulantang ako kasi may tumutulong dugo sa may dingding. Buong dingding ay ganon ang paningin ko. Yung pulang kulay ng dingding ay umaagos at naging dugo. Medyo nahilo pa ako kaya natumba ako at nabitawan ko ang dala kong mga punda ng unan. Kahit saan ako tumingin ay umaagos ang dugo. Yon ang aking nakikita. Takot na takot ako at para na akong mababaliw sa kakasigaw. Habang si Ramona ay nakahiga sa kama niya at nakatingin lamang sa akin. Nakangiti siya ng malaki sa akin na para bang natutuwa siya sa nangyayari sa akin ng oras na yon, Papa Dudut. Bumalik sa normal ang aking mga nakikita nang magdasal ako. Doon na nga nagsimula ang aking pagkatakot na pumunta sa pulang silid ni Ramona. Pakiramdam ko kasi sa tuwing papasok ako ay mararanasan ko ulit yon. Ayaw ko nang mangyari muli yon kasi para akong masisiraan ng bait sa aking mga nakita. Hindi ko alam kung napaglaruan ba ako o kung ano ang nangyari sa akin noon, Papa Dudut. Sinasabi ko na sa iyo, umalis ka na. Pautal-utal na sabi ni Ramona habang pinapakain ko siya isang tanghali. Hindi ko sana siya papansinin pero bigla niya ulit akong hinawakan sa braso kung saan niya ibinaunoon ang kanyang mga kuko. Titig na titig siya sa mga mata ko. Kinilabutan ako nang bigla niyang ibuka ang bibig niya ng paunti-unti hanggang sa halos mapunit na ang gilid ng bibig niya. Agad kong ipinatong ang mangkok ng sabaw sa lamesa na nasa gilid ng kanyang kama at hinawakan ko ang mukha niya para isarado ang bibig niya. Bakit niyo po yun ginawa, Ma'am Ramona? Natatakot kong tanong sa kanya.
Umagikik siya na parang isang bata at hindi sinagot ang aking tanong. Matapos kong pakainin si Ramona ay nakaramdam ako ng paghapdi ng aking braso. Doon ko napansin na nagkasugat na ang parte ng aking braso na pinagbaunan ng mga kuko ni Ramona. Namumula yon at medyo masakit. Humingi ako ng alkohol sa isang kasambahay. Tinanong niya kung saan ko gagamitin. Gusto kong sabihin na gagawin kong juice pero baka hindi niya magustuhan ang joke ko. Kaya nagsabi na lamang ako ng totoo. Nang malaman niya kung saan ko gagamitin ay nalaman niya kaagad na si Ramona ang may gawa noon sa akin. Aniya yung naunang caregiver sa akin ay meron ding ganon pero sa leeg naman. Hindi ko alam kung tinatakot ba niya ako o nagbibiro lamang siya pero ayon sa kanya ay lumala ang sugat ng caregiver sa leeg na mula sa kalmot ni Ramona. Nilagnat ito at na-impeksyon ang sugat hanggang sa hindi na nito nakayanan ang magtrabaho at nag-resign na lamang. Naparanoid tuloy ako nang malaman ko yon, Papa Dudut. May chance kasi na totoo yung sinasabi ng kasambahay kasi parang mas lumalala yung pinagbaunan ng kuko ni Ramona sa aking braso. Napapunta tuloy ako sa drugstore para bumili ng pampahid para sa sugat. Bumili na rin ako ng gamot para hindi ko maramdaman yung pagkirot ng sugat sa aking braso. Pinaliguan ko rin yun ng alkohol at baka may kung anong mikrobyo mula sa kuko ni Ramona ang napunta doon. Kinagabihan ay nanaginip ako, Papa Dudut. Hindi ko yon makakalimutan dahil yon ang pinaka nakakakilabot na panaginip na nagkaroon ako. Nakahiga daw ako sa kama ni Ramona. Naroon ako sa pulang silid ng matanda. Hindi ako makagalaw at makapagsalita ng maayos. Tanging mga ungol ang lumalabas sa aking bibig. Wala akong magawa para humingi ng tulong. Biglang pumasok sa kwarto si Ramona, malakas siya at nakapaglalakad ng maayos. Nakakatakot ang tingin niya sa akin na para bang may masama siyang gagawin. Lumapit siya sa tabi ng kama at bigla niyang sinunggaban ng isa kong braso. Kinagat niya yon hanggang sa bumaon ang ngipin niya sa aking balat papunta sa aking laman. Naramdaman ko ang sakit ng hilahin niya ang nakagat niyang laman mula sa akin. Kahit panaginip yon ay parabang totoo kasi dama ko ang hapdi, Papa Dudut. Umiyak akong nagsisigaw pero walang boses na lumalabas sa akin. Sa mismong harapan ko ay nginuya ni Ramona ang aking laman at parang ang sarap-sarap ng kanyang pagkakalunok noon. Doon na ako nagising. Nanginginig ang buo kong katawan at chinek ko kaagad ang aking braso pero okay naman. Bukod sa bakat ng kuko ni Ramona na naroon, pumangon ako at sinilip si Ramona. Tulog na tulog siya. Pagsapit ng umaga ay panay ang silip ko sa ngipin ni Ramona kung meron baroong dugo pero wala naman. Mas lalo tuloy akong natakot sa kanya kasi baka isang pangitain ang panaginip kong yon. Pakiramdam ko anumang sandali ay bigla na lamang niya akong susunggaban at kakagatin. Nang minsan akong umuwi sa amin ay sa nanay ko na lamang ikinuwento ang mga nakakatakot na experience ko sa bahay kung saan ako nagtatrabaho. Hindi kaya aswang yung inaalagaan mo, Jabel? O kaya ay carnival ba yun? Yung taong kumakain ng karne? Nananakot na turan ni nanay sa akin. Carnival kasi yun, Nay, pagtatama ko. Pero imposible naman na aswang o carnival si Ma'am Ramona. Hindi ba kapag ganun ay hindi tumatanda? Ang tanda na niya tapos nanghihina pa. Baka kaya mahina na kasi hindi na nakakakain ng tao. Ang biro pa ni nanay. Nanay naman puro kayo biro dyan. Natatakot na nga ako magtrabaho dun Kung hindi lang talaga malaki ang sahod ay nag-resign na ako at naghanap na ako ng ibang trabaho. Kaya lang sayang ang sweldo malaki, sambit ko. Abay kung ikaw ang natatakot na at pakiramdam mo ay hindi ka naligtas sa bahay na yon ay umalis ka na, Jubel. Aanhin mo ang malaking sahod kung nasa loob ka ng tiyan ng matandang aswang
kasi kinain ka na niya. Patuloy na biro pa ni nanay. Itinigil ko na ang pakikipag-usap sa nanay ko dahil wala na akong nakukuhang matinong sagot mula sa kanya. Puro na siya aswang at kanibal. Nang panahon na yon ay hindi ako naniniwala sa ganon, Papa Dudut. Ang iniisip ko ay baka may iba pa siyang sakit na hindi pa nalalaman ng kanyang mga anak. Iniisip ko na nasa utak ko lamang ang takot na aking nararamdaman, Papa Dudut. Iniisip ko na masyado kong binibigyan ng ibang kahulugan ang mga nangyayari sa akin sa bahay na yon. Kaya naman kung ano-ano ang mga naiisip ko. Ang hindi ko lang talaga kayang ipagsawalang bahala ay ang lumalalang sugat ko sa braso. Kung dati ay bakat lang yon, nang panahon na yon ay malaking sugat na siya. Naging isang malaking sugat na yon, Papa Dudut. Nakita ni Sonia ang sugat ko at ang sabi niya ay lagyan ko yon ng takip o benda, lalo na kapag lalapit ako sa nanay nila. Baka daw mapuntang mikrobyo na nasa aking sugat sa kanilang ina. Gusto kong sabihin na nanay nila ang may gawa ng sugat kong yon. Pero baka hindi siya maniwala at magbanta ulit na aalisin ako sa trabaho. Ilang araw ay natakot ako nang ayaw kumain ni Ramona. Kapag sinusubuan ko siya ay ayaw niyang ibuka ang kanyang bibig. Agad ko yung itinawag kay Sonia at ang sabi niya ay hayaan ko lang na huwag kumain basta huwag kong kakalimutan na painumin si Ramona ng gamot. Baka raw hindi pa sobrang gutom ang nanay nila. Kapag daw gutom na ito ay ito mismo ang hihingi ng pagkain sa akin. Sinunod ko ang sinabi ni Sonia kaya lamang hanggang gabi ay ayaw pa rin na kumain ni Ramona. Naiyak na ako sa pakikipag-usap sa kanya na kumain siya kasi baka kung ano ang mangyari sa kanya. Kahit sandali pa lamang ako nag-aalaga sa kanya ay napalapit na rin siya sa akin kahit na papaano. Walang magawa ang pakiusap ko kay Ramona, puro tubig at gamot ang laman ng tiyan niya nang maghapon na yon. The next day ay ganun muli. Buong araw siyang hindi kumain at puro tubig at gamot pa rin. Tumawag ulit ako kay Sonia para sabihin ang nangyayari sa nanay niya. Aniya sa linggo ay magsasama siya ng doktor para tignan si Ramona. Kinabukasan na yon kaya kahit papaano ay hindi na ako kinabahan kasi matitignan ng doktor ang matanda na aking inaalagaan. Umalis ako ng linggo at bumalik ng Lunes. Nabutan ko pa si Sonia kaya tinanong ko sa kanya kung natingnan ba ng doktor si Ramona kasi sobra akong nag-aalala. Wala kang dapat na ipag-alala, Jobel. Okay lang si mama. May bago siyang gamot na kailangang inumin para maging magana siya sa pagkain. Nasa drawer niya. May instruction naman yon kaya basahin mo na lang ha. Nagmamadaling sabi ni Sonia sa akin. Paalis na kasi siya nang dumating ako. Nang wala na si Sonia ay agad ako nagpunta sa kwarto ni Ramona. May naramdaman ulit akong pagkahilo na para bang naduduwal ako nang makita ko ang pulang dingding. Saglit lamang yon at nawala din. Nang malapitan ko si Ramona ay sobra akong naawa sa itsura niya. Mas lalo siyang pumayat. Nakamulat ang mata niya pero mistula na siyang bangkay. Nakatingin sa kisame at walang ekspresyon ang kanyang mukha. Hindi na niya ako magawang tignan kasi kahit yata ang ulo niya ay hindi na niya naigagalaw. Yun ba ang sinasabi ni Sonia na okay? Para kasi sa akin ay mas lalong bumagsak ang katawan ni Ramona. Ganun pa man ay nagtiwala ako sa mga sinabi ni Sonia. Baka kasi resulta lamang yon ng 2 araw na hindi pagkain ni Ramona. Kumakain na ulit si Ramona pero sobra akong nahirapan kasi kailangan ko pang ibuka ang bibig niya at ipasok ang kutsarang may laman ng pagkain. Kahit ako ay parang nahihirapan sa tuwing ngumunguya at lumulunok siya ng pagkain. Umalis ka na. Alis! Ang sabi ni Ramona sa paos na boses. Ma'am, mas lalo kong hindi dapat na umalis sa kalagayan mo. Huwag ka mag-alala kasi gagawin ko ang lahat para lumakas ka ulit. Basta huwag ka nang pasaway ha. Kakain ka lagi at iinom ng gamot. Naiiyak kong wika sa kanya.
Awang-awa talaga ako kay Ramona, Papa Dudut. Habang nakatingin ako sa kanya ay umangat ang kamay niya. Sumenyas siya na parang pinapalapit niya ako sa kanya. Nakuha ko kaagad ang nais niyang sabihin kaya inilapit ko ang tenga ko sa bibig niya. May ibubulong siya sa akin na talagang nagpataas ng aking balahibo. Patayin mo na ako, Jovel. Gusto ko nang mamatay. Bulong ni Ramona sa akin. Ano bang sinasabi ninyo, Ma'am Ramona? Hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan. Hindi nyo ba alam na nagtatrabaho ang mga anak ninyo para may pambili ng mga gamot ninyo? Inilalaban nila kayo, ma'am. Hindi sila matutuwa kapag narinig nila yan sa inyo. Umiiyak kong saway sa matanda. Kung hindi mo ko papatayin, ako ang papatay sa iyo. Paputol-putol niyang wika. Napalayo ako kay Ramon sa sinabi niyang yon sa akin, Papa Dudut. Gumapang sa buong katawan ko ang takot at kilabot na noong ko lamang naramdaman sa buong buhay ko. Yun kasi ang unang beses na may nagbanta sa aking buhay. Kahit nanggaling yon sa isang bedridden na matanda ay natatakot pa rin ako. Pakiramdam ko kasi ay kahit nasa ganong estado si Ramona ay magagawa niya pa rin akong saktan o patayin. Naglaho ang awa na una kong naramdaman sa inaalagaan kong matanda. Napalitan po yun ng takot. Gusto ko magsumbong kay Sonia tungkol sa pagbanta ni Ramona sa akin ngunit naisip ko na pagtatawanan lamang niya ako. Sigurado akong sasabihin niya na masyado akong naniniwala sa nanay nila. Ni hindi nga ito nakakatayo mula sa higaan kaya paano ako nito mapapatay. Kaya sa huli sinarili ko na lamang ang bagay na yon at wala akong pinagsabihan na kahit na sino. Kahit na sa pamilya ko. Mag-aalala kasi sila sa akin at baka sila pa ang humila sa akin palabas ng bahay na yon, Papa Dudut. Ang totoo ay ayokong umalis sa bahay na yon dahil sa malaking perang sinasahod ko kada buwan. Nangihinayang kasi ako sa pera. Lalo na at nakikita ko na unti-unti ay gumiginhawa kahit papaano ang buhay ng aking pamilya. Sa lahat ng naging trabaho ko ang pagiging caregiver ni Ramona, doon ko nakita ang kaunting pagbabago sa buhay namin. Kaya sinabi ko sa aking sarili na kakayanin ko ang takot para sa aking pamilya. Isang madaling araw habang nasa kwarto ako at natutulog ay nagising ako nang may nakarinig ako ng malakas na kalabog mula sa kwarto ni Ramona. Agad akong kinabahan at ang una kong naisip ay nahulog si Ramona sa kanyang kama. Pandalas ang takbo ko. Laking gulat ko at taka ko nang hindi ko nakita si Ramona sa kanyang kama at maging sa sahig. Tinignan ko ang ilalim ng kama, ang banyo, ang aparador pero hindi ko siya nakita. Lumabas ako ng pulang kwarto pero kahit sa hallway ng third floor ay wala akong matandang makita. Tuliro akong bumalik sa kwarto ni Ramona. Nagpapanik na ako, Papa Dudut, hanggang sa nakita ko ang nakabukas na bintana. Tuwing gabi ay nakasarado yon. Kaya nakapagtataka na nakabukas yon. Dumungaw ako sa bintana sa pag-aakala na gumapang si Ramona papunta doon at nagpatihulog dahil naaalala ko na nagsabi siya na gusto na niyang patayin ko siya. Baka dahil sa hindi ko yon kayang gawin ay siya nang gumawa sa kanyang sarili. Pero wala akong nakita sa ibaba, walang bakas na may taong nahulog doon. Mas lalo akong kinabahan, Papa Dudut. Wala kasi akong ideya kung saan napunta si Ramona. Ako ang mapagbubuntunan ng galit ng mga anak niya kapag may nangyaring masama sa kanya. Kaya grabe ang pagkataranta ko. Naiyak na ako sa kakaisip at natatakot na rin ako na magsabi kay Sonia kasi hindi ko kayang salubungin ang galit niya kung sakali. Ang naisip ko ay maghintay hanggang umaga at kung hindi ko pa rin nakita si Ramona ay saka ko sasabihin kay Sonia na nawawala ang nanay nila. Inikot ko ang buong bahay imbes na matulog para hanapin si Ramona. Kulang na lang ay baliktarin ko ang buong kabahayan sa paghahanap. Inabot na ako ng liwanag pero kahit na anino ni Ramona ay hindi ko pa rin nakikita. Nakita pa nga ako ng dalawang kasambahay habang nagluluto sila ng almusal. Nagtaka sila kasi ang aga-aga ko raw magising.
Hindi ko masabi sa kanila na nawawala si Ramona dahil sa takot ko. Hanggang sa sumuko na ako at sinabi ko na sa aking sarili na kailangan nang malaman ni Sonia na nawawala si Ramona. Habang paakyat ako sa hagdanan papunta sa third floor ay nakarinig muli ako ng kalabog na nagmula sa kwarto ng aking inaalagaang matanda. Napatakbo ako doon at para akong namalikmata nang makita ko si Ramona na nakahiga sa kanyang kama at nakapikit. Hindi ako makapaniwalang nilapitan ko ang matanda at hinawak-hawakan ang kanyang braso para makasiguro na totoo ang aking nakikita. Hindi ako nananaginip, Papa Dudut. Si Ramona talaga yon. Napaiyak ako sa sobrang kasiyahan kasi hindi ko na inisip na makikita ko pa siya. Sa kabagaling, ma'am, bakit ka nawala bigla? Tinatakot mo ko, mami. Umiiyak kong wika. Bumukas ang mata ni Ramona at tumingin sa akin. Ngumiti siya ng malaki at umurong ang luha ko dahil sa takot na ibinigay sa akin ng ngiti niyang yon. Pinunasan ko ang aking luha at muling tinanong si Ramona, ngunit purong ngiti lang ang isinasagot niya sa akin. Nagpasalamat ako sa Diyos na ligtas na nakabalik si Ramona. Ibig sabihin ay hindi ko na kailangan pa na sabihin kina Sonia ang pagkawala ng nanay nila. Ngunit naging malaking palaisipan sa akin kung paanong nawala si Ramona at bigla itong nagbalik. May kumuha ba rito at muli itong ibinalik? Isa ba sa mga kasambahay ang gumawa noon para paglaruan ako? Pero parang imposibleng gawin nila sa akin yon. May edad na rin sila at wala sa itsura nila ang gagawa ng ganong prank. Isa pa, alam nila kung gaano kasela ng lagay ni Ramona at hindi ito basta-basta maaring ilabas ng pulang silid na yon. Maghapon po ako nag-isip ng kasagutan, Papa Dudut. Sumagi rin sa isip ko ang sinasabi ng aking nanay na baka aswang si Ramona. Baka kaya ito nawala ay naging aswang ito at lumipad. Umalik lamang ng umaga at maliwanag na. Tumigil ka nga, Jubel. Nababaliw ka na? Imposibleng aswang si Ramona dahil kung aswang yan, matagal ka na niyang nilapa, ang sabi ko sa aking sarili. Inakala ko na yon ang pinakamatindi at nakakatakot na experience na mararanasan ko sa bahay na yon. Pero meron pa pala, Papa Dudut. Isang gabi kasi habang ako ay natutulog na sa aking kwarto ay muli akong nakarinig ng pagkalabog pero hindi na sa kwarto ni Ramona kundi sa mismong kwarto ko na. Inaantok na ibinukas ko ang aking mata sa dilim at nakita ko ang pagbukas ng pinto ng aking silid tulugan. Bukas ang ilaw sa kwarto ni Ramona kaya may kaunting liwanag doon. Kitang-kita ko ang isang babae na pumasok sa aking kwarto at hindi ako maaaring magkamali, Papa Dudut. Si Ramona ang babaeng pumasok. Yung pagkapayat niya at haba ng buhok ay si Ramona talaga. Hindi ako nakagalaw sa takot nang makita ko naglalakad ang inaalagaan kong bedridden. Muli kong ipinikit ang aking mga mata at nagkunwaring natutulog. Hindi rin ako nakatiis at bahagya kong iminulat ang mata ko upang makita kung ano ang gagawin ni Ramona. Naglakad siya at huminto sa may paanan ko. Nakatingin siya sa akin at nanlalaki ang kanyang mga mata. May malapot na laway na lumalabas sa bibig niya na para bang ang tingin niya sa akin ay isang napakasarap na pagkain. Mahina pa siyang umaangil na akala mo ay isa siyang mabangis na hayop sa gubat. Sa utak ko ay umuusal ako ng panalangin na sana ay huwag akong pabayaan ng Diyos. Hindi ko kasi talaga maintindihan kung paano siya nakatayo at nakapaglakad. At ang mas lalong nagbigay sa akin ng takot ay ang maisip ko na baka hindi yon ang unang beses na nagpunta si Ramona sa aking kwarto habang tulog ako. Baka maraming beses na niya ang ginawa yon, pero yun lamang ang unang beses na nahuli ko siya. Noon ay duda ako kung meron ba talagang aswang. 50-50 ang paniniwala ko pagdating sa bagay na yan.
Pero ng oras na yun ay parang gusto ko nang maniwala na nag-i-exist talaga sila, Papa Dudut. Hindi ko na nakayanan ang nakakatakot na itsura ni Ramona kaya pinili kong pumikit na talaga kesa makita siya. Hindi ko na alam kung gaano ako katagal na nakapikit basta nang pagmulat ko ay wala na siya sa kwarto ko. Simula ng gabing yon ay palagi na ako naglalak ng pinto ng aking kwarto bago ako matulog. Hindi ko na rin nakayanan pa ang mga nararanasan ko sa bahay na yon kaya nagsabi na ako kay Sonia. Natatapusin ko na lamang ang buwan na yon at paalis na ako. Sinabi ko na magtatrabaho na ako sa ibang bansa kahit na hindi naman totoo. Ilang kasi ang magandang dahilan na naisip ko para pakawalan nila ako. Pero bago ko makalis sa bahay na yon ay binawian na ng buhay si Ramona. Parang ang alam ng mga anak niya na mamamatay na ang nanay nila kasi kahit Biyernes ng araw na mamatay si Ramona ay naroon silang lahat. Hindi sila umalis sa tabi ni Ramona habang nag-aagaw buhay ang matanda. Magkakasama sila sa kwarto ni Ramona hanggang sa bawian ito ng buhay. Hindi ako sigurado kung tama ba ang aking mga narinig pero habang nasa loob silang lahat ay may narinig akong parang mahabang pagtilaok ng isang manok at sinundan yon ng iyakan ng magkakapatid. May nakapagsabi sa akin na bago raw mamatay ang isang aswang ay may iniluluwa itong itlog o sisiw na siyang ipinapasa nito sa anak nito o kung sino man na nasa tabi nito bago ito mamatay. Ganon ang naisip ko kung bakit may narinig akong parang manok na tumilaok. Hindi ako sigurado kung totoo ba yon pero kung totoo man, sino kaya sa apat na magkakapatid ang pinasahan ni Ramona? Ligtas naman ako nakalis sa bahay na yon, Papa Dudut. Tila himala rin na unti-unting gumaling ang sugat ko sa braso nang mawala na si Ramona. Paminsan-minsan ay naiisip ko pa rin ang nangyari sa akin sa panahon na nag-alaga ako kay Ramona. Napakadaming hindi maipaliwanag na hindi nabigyan ng kasagutan. Kagaya ng aswang ba talaga si Ramona? Isa talaga yan sa napakalaking question mark sa buhay ko. O totoo bang nangyari ang lahat ng yon o baka panaginip ko lamang ang iba? Pero ayos lang naman kung hindi na masagot ang tanong ko. Ang importante para sa akin ay buhay ako at nagagawa ko pa rin tulungan ang aking pamilya. Nagpapasalamat pa rin po ako sa Diyos dahil hindi niya ako pinabayaan. Lubos na gumagalang, Jobel. Likas na sa ating mga Pilipino ang pagtulong sa ating pamilya sa abot ng ating makakaya. Ngunit kagaya ng palagi kong sinasabi sa ating programa ay hindi mo dapat ilagay sa panganib ang iyong buhay para lamang sa malaking halaga ng pera o materyal na bagay. Mas importante pa rin ang ating buhay dahil paano na tayo makakatulong sa mga mahal natin sa buhay kung tayo ay mapapahamak? Ang pagdarasal at pagtawag sa nasa itaas ay tunay na mabisang sandata at proteksyon kapag nasa isang sitwasyon tayo na hindi natin alam ang gagawin. Aminin man natin o hindi, may mga bagay at mga kababalaghan sa ating mundo na hindi natin kayang may paliwanag at may iba na pilit na tinutuklas ang sagot. Pero kung ito ay iyong ikakapahamak ay mas mabuti na hayaan na lamang natin itong maging isang katanungan na walang kasagutan. Dahil sadyang may mga bagay at nilalang na nilikha upang manatiling misteryo. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Hanapin din po at suportahan ang aking second channel, ang Papa Dudut Vlogs. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay
Pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.